Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Helen Santos. Sabi niya, ayan mga bashers na mga yan, bakit si Kim lang lagi ang nakikita nila? Ano naman pakialam nila kung si Kim ang laging kasama ni Paulo? Alam naman ninyo magsyota na si Kim at Paulo. Wala na kayong mga pakialam kung anong gawin ni Kim at hindi ibang lalaki ang kasama ni Kim. Alam naman natin na si Kim at Paulo ay nagsasama sa isang bubong at mag-asawa na sila. Sobra kayo mga bashers. Wala na talaga kayong magawa sa buhay ninyo. Magbago na kayo at bagong taon na. At tupagin ninyo ang pamilya ninyo. Hindi manira ng kapwa, hindi naman kayo kilala ni na Kim at Paulo. So maraming salamat po sa komento, Ginang Helen Santos. Hayaan na po natin ang mga bashers na yan kasi alam naman natin na wala po yung masasabi na maganda patungkol kay Kim Chu, ganon din kay Paula Avellino. And yes, alam nating wala nang pakialam sila kay Kim and Paula Avellino, pero patuloy silang naglalaan po ng oras para batikusin at usigin si Kim and si Paula Avellino kasi gusto po nila mga kakimpaw ibagsak ang tambalan po dito sa ating bansa na kung saan pinakasikat. Pero hindi po nila yon magawa-gawa kasi habang patuloy nila itong binabagsak, lalo namang tinataas si Kim and Paolo Avellino. Kaya wala po talagang makakapagpabagsak sa dalawang yan, lalo na kung sila po ay matibay na and syempre may pundasyon na para sa isa't isa. Kaya huwag kayong mag-alala dyan kung maraming bashers dahil parte po talaga yan ng public figure katulad ni Kim and Paolo. So maraming salamat sa komento, Ginang Helen Santos. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Good AM Dries TV, kasama si Aki at dito sila magbabagong taon. Tama lang na dito naman mag New Year. Aki is in adolescent stage. So in US, New York, once you reach the age of 18 in their constitution, you are no longer dependent to your parents. You live independently, maybe. Kaya kinuha ni Paulo si Aki kasi Aki is in her early adolescent age or stage. So, if Aki will reach the age of 18, if he is still in the possession of Paulo, then he will stay to Paulo. I salute to you, Kim, for your right decision to have Aki in your possession, because children born out of wedlock, then they are lucky, for they will be known by many people. Yet to Paulo also Aki will be an asset to him. God bless Kim Pao, Aki, and families. Happy New Year to all. There's TV, God bless you and family. Here we are going again to attend Mass, and Kim Pao will be included again in my prayer petition. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag, sa palagian niyo pong pagpipray, include ng prayer for Kim and kay Paula Avellino. Isa rin po yan sa dahilan kung bakit lagi pong iniingatan si Kim and Paulo Avellino. And the right decision po, Ginang Norma Dayag, na dito magbakasyon na si Aki. So maraming salamat po sa info, Ginang Norma Dayag. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng linggo. So, what trending in the Philippines po ang hashtag We Miss You Kim Pao. Merong 1,789 na post. Paano ba naman kasi never pong nagparamdam si Kim and Paula Avellino simula po nung Pasko. So nagpo-promote lang sila ng mga ini-endorse po nilang brand, pero hindi po sila nag-update kung nasaan sila mga kakimpaw. Sobrang nananahimik sila kaya nag-trend ang We Miss You Kim Pao. Binulabog or kinalampag
nila si Kim and Paolo Avellino na, "Uy, magparamdam naman kayo, nami-miss na namin ang inyong mga update." So siguro sa mga susunod po na oras, magpaparamdam na yan kasi nag-trend ang "We Miss You, Kim Pao." So medyo nakakalungkot at nakakapanibago kasi mga ka-Kim Pao, etong sobrang katahimikan ni Kim and Paolo Avellino, nasobrahan naman sa pagkatahimik, hindi po tayo sanay. At sa mga nag-aantay po ng bagong ayuda for Kim and Paolo Avellino, huwag kayong mag-alala dahil meron po tayong nasagap sa mundo ng social media tungkol kay Kim, kay Paolo, and kay Aki. Excited na po ba kayong malaman kung ano ito? So, ang good news na nakalap natin mula ito sa shinare po ni Ma'am Abigail Sir Mens Romulo. Credit po sa post mo. Sabi niya, kung totoo, di sobrang saya ng Kimpo fan dahil ito lang naman ang gusto ko at nila na magkasama ang dalawa. So sabi dito sa nag-comment na shinare niya, nakauwi na daw si Kim and Paolo Avellino galing New York kasama daw po si Aki. Ayan napakalinaw. Sinalubong sila ni Twinkle at husband sa airport. Sa bahay ni Kim sila magse-celebrate ng New Year. Kung maniniwala kayo, thank you. Kung hindi naman kayo maniniwala, no problem. Wag lang sanang magsalita ng masama. So, ang maniwala, di maniwala. Ang ayaw, di naman po pinipilit. Yan po yung gusto sabihin doon. So, kung totoo man nga ito, abay, nakakatuwa. Ibig bang sabihin, kaya pinaayos po ni Chinita Princess yung kanyang bahay. Di ba pinarenovate niya ito nung nakaraan? Ibig sabihin, ayun, connect the dot na lang mga kakimpaw, 'di ba? So, kaya pala pinaayos, kaya pina-renovate dahil dito nila planong mag-celebrate ng New Year. Sabi nga po ng isang netizen, kaya siguro nagpa-renovate si Kim sa condo niya or bahay niya kasi may very important person na magiging bisita sa New Year. Happy kami sa news na ito. At least masaya si Kim sa mga taong nagmamahal sa kanya. Sincerely, God bless Kimmy, Paolo, and Aki. Spend the holiday with joy and peace. So, parang ang nangyari, vacation, tapos balik ulit. Sinundo nila siguro itong si Aki. 'Di ba? Para meron siyang kasama po pabalik dito sa ating bansa. So napakaganda at napaka-good news ng balitang lumabas ngayon sa social media, and I'm sure ikakatuwa po ito ng buong Kim Pao fans kasi talaga namang pinapakita nila na good relationship talaga si Kim sa anak po ni Paolo Avellino at tanggap yun ni Chinita Princess. Hindi po naman kasi hadlang yung anak na yan kung tunay ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Di po ba mga kakimpaw? Meron kasing ginagawang issue yung mga anak-anak na yan. 'Di ba? Hindi naman yan big issue. Kung totoo talaga kayo nagmamahalan, hindi yan masama, 'di ba? So kayo ba mga kakimpaw, naniniwala po ba kayo sa news na to? Please comment down below, and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe dahil malaking tulong po yan sa atin.